Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 14 ng Disyembre, December 14, 2024 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:48 ng umaga. 6:48 ng umaga at ngayon po ay araw ng Sabado, Saturday. At nais ko po mag-vlog, mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito sa mainit na balita ngayon na Atom Arroyo tagumpay sa dalawang red tagger. Ayan po. Yan po ang dinidiscuss ngayon ng halos lahat ng mga vlogger. Opo. Ay yung dalawang red tagger ay si Eric Silis at saka si Lorin Badoy. Ayan po, na pinagbabayad sila ng 2 million pesos para sa civil damage. Ayaw pala silang idemanda ng kriminal dahil nilalakad nga nila Atom Arroyo na ang yang paninirang puri ay hindi na kriminal. Kwan na lang, yung civil damage na lang. Yan nga. At hinatulan nga itong dalawa, si Eric Silis at saka si Rolin Badoy, na magbayad sila ng 2 million pesos civil damage kay Atom Arroyo. Opo. At pati ata yung attorney, babayaran pa yung nagastos sa attorney. Ayan po ang balita ngayon. Aywan ko kung magkwan pa yan, mag-appeal sa higher court. Hindi ko alam kasi sa Quezon City lang sila nahatulan RTC. Pero ganun pa man ay alam ko mayroon na silang natalo na sila sa Supreme Court ito Pero iba naman ata ang nagkaso. Pinababayad sila ng 30,000 pesos. Ay sabagay, maliit lang yun, yung 30,000 pesos. Pero kahit na, ang ibig sabihin nun, talo sila. Kasi napatunayan na sila ay naninira lang. Opo. At yan nga po din ang napansin ko, mga kababayan, mga minamahal. Kung sila ay magpalabas ng mga statement, bali wala sa kanila kung yun man ay totoo o hindi. Pero, okay, may bayad sila, binabayaran sila, o mga bayaran sila. Pero, hindi ba sila natatakot yung sa ganti ng tadhana? Kung hindi sila naniniwala sa Diyos, kung wala silang pananampalataya sa Diyos, kulang ang pananampalataya nila, wala silang faith. Na yun nga, yung puno kasi nila, si Duterte, minura po ang Diyos Minura May diniscuss yan nung isang babae, ay ang daming view. Diniscuss niya, yung pagmumura ako nga gusto kong i-discuss yan yung pagmumura ni Duterte sa Diyos. Tinawag niya ang Diyos na estupido. Ay no question, ay hindi mo pwedeng, ang ibig kong sabihin, hindi niya pwedeng lusutan yan kasi itong mga vloggers niya, ito nga sila Lorin Badoy at saka si Eric Silis, ay hindi daw yon ang Diyos na sinasabi. Ay bakit hindi? Ay ang pinag-usapan po dito ay yung Diyos, bagamat hindi natin nakilala o hindi natin talaga sila, wala tayong alam kung ano ang katayuan nila o sino sila, pero nabanggit doon na lumalang ng langit at lupa. Ay iisa lang naman yung Diyos na lumalang ng langit at lupa Kahit na ikaw ay Hindu, kahit na ikaw ay Muslim, o kung anong pinaniniwalaan mo, ay naniniwala ka sa Diyos na lumalang ng langit at lupa.
At yun ang pinag-usapan doon. Bakit daw pinayagan na magkaroon ng ahas, hindi ba? O, pinapalabas kasi ni Duterte na siya ang magaling, na siya ay matalino, na siya ay hinyo. Bakit naisip niya yun? At alam ko po yan, galing po yan kay Kibuloy. Para palabasin na sa lahat ng relihiyon, siya lang ang magaling. Yan po Ay ngayon, dahil nga sa ganyan, minura ang Diyos, hindi ba? Ayan na. Sisingilin po sila At yan ang pinagtataka ko dito kila Loren Badoy at saka Eric Silis. Alam nila na mali yung sinasabi nila. Alam nila na naninira lang sila. Pero, bakit patuloy sila? Ay, yang pong bayad, okay, binabayaran kayo, Binabayaran kayo. Yang pong bayad, walang kwenta yan pag kayo ay siningil ng Panginoon. At ito nga mga verse ko ay diyan ko tatalakayin. Pag siningil po kayo ng Panginoon dahil nga naninira lang kayo o hindi naman totoo yung sinasabi nyo o interesado lang kayo sa bayad, hindi ba? At ang masama pa dyan ay paulit-ulit na maari yung iba, yung mahihina ang pananampalataya o yung mga hindi nagre-research o tamad mag-aral ay madaling mapaniwala. Ganun po Yun po ang inaalala ko Kaya nga parati akong noon sa comment section doon sa Philippine Daily Inquirer, parati po ako nagsusulat doon. Pero ngayon ay dito na lang dahil mas maganda ito. Mas maganda. Ulitin ko nagtataka ako bakit itong mga DDS vloggers ni Duterte, bagamat sila ay bayaran, alam ko bayaran yan Bayaran yan. Parang hindi nila iniisip yung balik ng tadhana o yung ganti sa kanila ng tadhana. At nangako po naman ang Diyos dyan for whatever a man sow, kung ano ang iyong inihasik, for whatever a man sow, so shall he reap. Ayan po hindi ba? Magsabog kayo ng kasinungalingan, sige. Magsabog kayo ng mga paninira. Ay ano ang aanihin nyo? Bagyo ang aanihin nyo. Hindi ba? Baka yang mga sahod nyo dyan o yang bayad sa inyo, kulang pa yan kung kayo ay siningil na ng panahon. Iyan po ang masasabi ko dyan. Pero bago ko po ibigay itong Bible verse na makakapagpatibay po ng ating pananampalataya o masisigurado natin na yung mga gumagawa ng ganyan, mga idle word, mga corrupt word, ay hindi lang corrupt yan talagang paninira po talaga ang ginagawa nila Sigurado ako na pagbabayaran yan. Pero bago ko po ibigay ay hayaan nyo muna mga kababayan, mga minamahal, na ibigay ko muna itong pasalamatan ko muna itong mga vlog, mga sumusubaybay sa atin, mga subscriber, mga nagko-comment. Kahit na po na negative comment, sinasagot ko po yan. O positive comments, o yung nagla-like, o nagsishare, kung sinishare nyo, ay salamat po sa inyong lahat. Ito po sila, batch number 2 po ito, si Pussycat, si Doris May Antonino, si Ronel, si Ibi Compio, si Joey Valenzuela. Salamat po sa inyong lahat. Third, pangatlo, user NB Parot, Pabs Naranja, Romer Solier, Padua Lloyd Trabiel, Andre Sanario, Jonah Canao, Rosana Kawili. Salamat po sa inyong lahat. Ber Orozco, Ernie Caliago, Christine Joranas, Digna Umali,
Julie Antan, Jose Labir Niabot, Andy Gimpaw, User GH, Andy Guillermo, Joseph Angelo, Myra Medina, Rafael Aquilato. Salamat po sa inyong lahat. Mayit Hensyo, Deo Ianong, Bilya Liganyo, Laginyo, Mr. Yang Toy, Emilita Rua, Monica Dongsaw, Richard Jamora, User KK, User XQ, Nelson Nukop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres. Salamat po sa inyong lahat. Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Jael Berillar, Rose Jack, Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Coco Guid, Orly Nunez, Estelia Rombano, Arian Mendoza, Nieves Oliveris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza. Salamat po sa inyong lahat. Rolando Dordas, Mer Cabrera, Rolando Olivier Mamon ng Lapas Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casli, Maria Rivera, Marudaan, Manuel Diwa, Arvin Silot, Mila Kuamag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, Prico Moob React, Concepcion Barsi, at saka si Bobby P. Ayan po, salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating suportahan at panoorin palagi. Ito po sila, si Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roja Pantors, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Artat Ago, Dimjus Journey, Kakamping Ang Batas with Attorney Claire Castro, Ka Waldi Carbonel, at saka si Attorney Cielo Magno. Magagaling po sila yan. At dyan lang po ako kumukuha ng mga binablog ko. Opo. Binubuksan ko sila isa-isa yan kahit na 10 minutes ganyan o 15 minutes. Pag may nakuha na ako na topic, ayan na. Opo. Bilang tulong ko na rin ito sa kanila at saka dito sa mga kababayan natin na naliligaw para yung sinasabi nila may confirmation po sa Biblia. Opo, yun po ang purpose ko dito. O sige po, at tayo na po ay tuloy-tuloy na sa ating discussion. Alam niyo po mga kababayan, itong ginagawa nila Eric Series at saka ni Rorin Badoy, corrupt communication po yan eh. Opo. At hindi lang po yan, talagang paninira yan. Opo. Ay ito po ang mababasa natin sa Ephesians 4 verse 29, chapter 4 verse 29. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. Ayan po. Let no corrupt communication proceed out of your mouth. Iwasan po natin yan na may masasambit tayo na corrupt communication. Marami po yan. Maraming klase po yan. Opo. At ako, kabisado ko yan. Opo. Kahit na yung ito yung isang magandang babae po na kursunada mo, kahit na sinabi mo lang sa kanya na, uy, ang ganda mo ngayon, ganun. Corrupt communication po yan kung kayo ay may asawa na. Opo. Bibigyan ko lang po kayo ng sample. O, ang ganda ng katawan mo O, ganun. Ay, kung may asawa na kayo, hindi na pwede yan. Para example ko lang po sa inyo. Iwasan po yan. Bagamat tayo ay hindi naman masama na humanga sa kagandahan, hindi ba? Kasi gawa po ng Diyos yan eh. Pero
kung minsan ay nadadala tayo doon sa kasalanan po eh. Ayun po let no corrupt communication proceed out of your mouth, but which is good to use in edifying or building up. Kailangan pag nagsambit ka ng salita, nakaka-build up. Para sa ikagaganda po para sa igaganda. Pero para hindi doon sa makagagawa ng kasalanan. Opo. Yun po ang edifying, to build up for good. And it may minister or it will bring grace unto the hearers. Ayan po, ang Ephesians 4:9. Ngayon, itong ginagawa nila Baduy, hindi lang corrupt communication yan eh. Talagang isinasaksak nila sa kukuti ng mga tao na itong isang tao na ito ay rebelde o kaya ay NPA o kaya ay yung lumalaban sa gobyerno. Ay bakit nila isasaksak na ganun? Ako po ay running 67 na po ako. At simula nung bata ako, kabisado ko po yan. Yung mga rebelde na yan o yung mga MPA o yung... Ay ako nga nag-aaral ako dyan sa Piati. May nagre-recruit para maging MPA. Ngayon wala na. Nung high school ako, ang daming namatay na MPA doon sa lugar namin. Halos tuwing linggo-linggo yan, yung Birnis, may inuuwi na bangkay sa munisipyo. Ganun po yan, kaya kabisado ko yan. Wala na po yan ngayon, wala na, kasi nung nagturo po ako dito sa college sa amin, sa Ramon Magsaysay University na ngayon dati college yan, nagturo po ako ng engineering dyan, 5 taon ata o 6 na taon. Mag-6 na taon. Tinatanong ko yung mga estudyante ko, patungkol nga dyan sa mga NPA o mga rebelde, ano yun sir? Sabi nila, wala na. Hindi nila alam. Ay, noon po yan, dahil nung kay Marcos na talagang naging diktador, doon dumami yan, yung mga NPA na yan. Ay ngayon, gusto nilang gamitin yan para isuppress yung mga tao. O kaya, makakuha sila ng malaking budget. Kunyari, mayroong kalaban. May kalaban. Ay magtanong po kayo ng mga kabataan ngayon, ay halos lahat ng pamilya ngayon ay mayroong abroad Paano silang sasama dyan sa MPA na mayroon silang sariling puhunan o mayroon silang sariling pera o kabuhayan? Dati kasi wala Ang kabuhayan lang noon ay yan sa magsaka ka o magbakahan ka o magtubuhan o dyan lang yan. Kaya, ang daming MPA ay ngayon ay nasa abroad na po ang mga tao May engineer, may mga nurses, may mga teachers, nag-a-abroad na rin May mga, ngayon, ang dami na rin na mga mga seaman Ganun po yan. Ay bakit sasayangin nila ang buhay nila dyan, yung mga tao na naiiwan sa Pilipinas? Hindi nga nila alam yan Tinatanong ko yung mga estudyante ko Pero kinikwento ko sa kanila na nung nasa university ako, ang dami nagre-recruit ka ako para sasama dyan sa ganyan. Ay ngayon wala na sir, sabi nila. Wala yan sir, sabi nila. Matthew 12:36-37. Ito po But I tell you that men will give an account on the day of judgment for every
careless word they have spoken. Ayan po ang sinabi ni Jesus Christ sa Matthew 12, verse 36 hanggang 37. For by your words you will be acquitted, and by your words you will be condemned. Ayan po. Yan po ang nakasulat. Pero sa sarili ko po na, yung paborito ko po na version, sa Gideon, ganito po ang nakasulat. But I tell you the truth, for every idle word that man shall speak, he will give account thereof in the day of judgment. Ayan po nakasulat For every idle word that man shall speak, he will give account thereof in the day of judgment. Idle word pa lang po yan, ha? Idle word. Hindi yung corrupt communication. Ay ito, paninira pa yan Sasabihin ka na MPE ka. Hindi ba? O sasabihin na rebelde ka, na problema ka ng bayan. Ay paninira po yan. Ito, idle word lang ito. Yung walang kapararakan o walang kwentang bagay na sinasabi mo. Katulad nga yun, yung sinabi ni Duterte na God is stupid, hindi ba? Ay anong kwenta nun? Hindi ba? Bakit niya sasabihin yun? Ay yun na nga. Gusto niyang palabasin, gusto niyang ipakita sa mga taong na siya lang ang magaling. Na naisipan niya yun, hindi ba? Ay kahit na naisipan yun, ay wag mo nang sambiting kasi idle word po yan Ano ang alam mo sa creation, hindi ba? Paano mo alam na yung mga sitwasyon doon, ay ang tao po ay buhangin lang hindi ba? Buhangin lang. At kung ikumpara mo po ang edad ng mundo siguro sa edad ng tao ay 70 years lang ang tao Ay ang mundo ay kay Ibat Adan ang layo natin nasa 7,000 years lang tayo 7,000 years ay ano ang masasabi mo diyan? Hindi ba? Bakit hindi ka maniwala dun sa nakasulat? Ngayon, kung mayroon kang ibang gustong paniwalaan kay Kibuloy na sasabihin na God is stupid kasi nga naglagay ng ahas, hindi ba? Ahas ang inilagay doon. Bakit daw inilagay hindi ba? Idle word po yan. Na pagbabayaran yan. Pagbabayaran nila. Kasi nga kini-question nila ang palatuntunan ng Diyos. Ayan po. May palatuntunan kasi ay gusto nilang gusto nilang siraan ang Diyos. Ganun. Mali yung palatuntunan. Ayan po. 1 Peter chapter 3 verse 10. For he who would love life and see good days, let him refrain his tongue from evil and his lips from speaking deceit. Yan po ang nakasulat. Kung sino daw yung gusto na magkaroon ng magandang buhay o makita ang magagandang araw sa hinaharap, ay dapat ay iwasan na magsalita ng mga evil word. Ayan po. At saka yung refrain his tongue from evil and his lips from speaking deceits. Ayan po. Kung gusto mong, if you love life and you want to see good days, ayan po, you must have to refrain your tongue from evil and
your lips from speaking deceits or lies. Ayan po ang nakasulat, hindi ba? Ay totoo ba yan? Ay totoo po yan kasi nga ay nakasulat hindi ba? O, yan po ang pinanampalatayahan ko. Kaya iniiwasan ko po yung yung magsalita dito ng deceit. Opo, lahat po ng salita ko dito ay naaangkop. Gumagamit lang po ako ng angkop. Opo. At yung ang sinasabi ko, iniiwasan ko po ang deceit. Kahit na yung pupuri po ako ng tao na hindi nararapat. O, ang galing mo ngayon ay hindi naman, hindi ba? O, uy, ang talino mo ngayon ang talino mo pero iniiwasan ko pa yung ganyan. Opo, para lang bigyan po kayo ng example kung ano yung mga deceit. Opo. At palagay ko mga kababayan ay sa aking pagdiskusyon dito ay may natutunan po kayo at yan po ang panalangin ko sa Panginoon bago po ako mag-umpisa na sana sa ating pagkikinig ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling po sa Kanya. Opo. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pagkikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.